Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arm. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon na maayos na po ang ating pong software dito sa OBS na ginagamit sa ating live streaming. And thank you po sa inyong mga panalangin. And muling nagbabalik ang ating daily words of encouragement upang tayo po ay ma-encourage gabi-gabi bago po tayo matulog. Yan po ang purpose. Bakit po natin ginawa ito? Alright? And let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong kapag-iingat. Salamat sa inyong salita na pwede namin pag-aralan, na may matutunan kami sa gabing ito. Palain niyo lahat ng kikinig. Mabot ang mga spiritual na pangangailangan ng aming pong family. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa last part na po ng Mark chapter 11 verses 27. Hanggang sa katapusan. Alright? Sabi ng Biblia, and they come again to Jerusalem. As he was walking in the temple, there come to him the chief priests and the scribes and the elders, and say unto him, By what authority doest thou these things? And who gave thee this authority to do these things? And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me. And I will tell you by what authority I do these things. And the baptism of John, was it from heaven or of men? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, If we say, we shall say from heaven, he will say, Why then did ye not believe him? But if we say, we shall say of men. They feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things. Yan po ang konteksto na ating pong binasa. And sapagkat dito po sa kwento na ito ay yung mga elders, mga scribes at Pharisee ay kine-question nila yung authority ng Panginoon, bakit siya nagpipreach, bakit siya nag-heal, at ang mga iba pang ginagawa niya. So, kine-question po siya, kaya anong authority mo? Yung tinanong din sila ng Panginoon, yung authority ni John the Baptist, sa langit ba o sa tao? So, nag-reason out sila, kung sabihin natin sa langit, bakit hindi ko naniniwala sa akin? Sa Panginoong Jesus, di ba? Kung sa langit, sapagkat siya rin po ay pinadala galing sa langit. Kung sasabihin naman natin na sa tao, naniniwala naman yung mga tao si John po ay propeta. Oo. So, meron silang pagrespeto sa kanya. So, kaya hindi namin masabi, sabi ng mga Pariseyo. Sabi ng Panginoon, hindi ko rin naman sasabihin. Oo. So, nasa langit or sa tao. Okay? Pero pag-aralan po natin, ang authority po dito, galing po sa Greek word na exousia, nang ibig sabihin ay power or jurisdiction. Yan po, ano yung power mo, ano yung authority, bakit ginagawa mo ito. So ano yung power, ano yung kapangyarihan, bakit mo ginagawa ito. Alam natin, ang power niya ay galing sa Diyos Ama. Sa galing sa langit. Ano po, yung authority
na kaya ang Diyos ay nakakapagpagaling, nakakapagpagawa ng anuman, dahil nga po galing sa Diyos. By the way, siya po ay Diyos na nagsakatawang tao, kaya meron talaga siyang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung jurisdiction naman po dyan, sakop, ibig sabihin, anong sinasakop ng iyong authority, di ba? So ang sakop po ng authority ng Diyos ay buong sanlibutan, mga kapatid. Ay ang gospel ay sakop niya lahat ng sa buong mundo. At ang kapangyarihan ng Diyos ay sakop niya buong mundo. In other words, ay kung galing yan sa Diyos, that authority is for the world. Okay? So, na-jurisdiction niya or na yung scope ng kanyang authority ay buong mundo. Kaya akalain niyo po, kung nasa ministry tayo, ang sakop ng ating ministeryo ay buong mundo. Yan po ang authority binigay ng Diyos sa atin upang ipangaral ang kanyang ebanghelyo, sapagkat sabi ng Bible, it is the power of God unto salvation. Alright? So, una pong pwede natin matutunan dito. They come to him, the chief priests, the scribes, elders, and say unto him, yun nga, by what authority doest thou these things? Who gave thee this authority to do these things? So sabi ko dyan, the chief priests, the scribe, elders, look forward. They can accuse Jesus and destroy him because of envy. Alam niyo po, dahil nga po nung dumating ang Panginoon, ay bago po dumating ang Panginoon, ito pong mga chief priests, mga elders at scribes talaga ang sikat. At sabi ng Bible ay sila po ay pumupunta sa templo upang palakpakan sila ng tao. They are men pleasers. Gusto nilang lagi silang kinakilala, sila ay pinapalakpakan, sila ay popular. Pero nung dumating ang Panginoong Hesukristo po at marami siyang sinusolve na problema ng tao, maraming naliligtas, nababaptize, marami pong nadidisciple, maraming napapagaling, nakita ng mga tao ang miracle ng Panginoong Hesukristo. So ngayon, lumipat ang pagkilala ng mga tao sa Panginoong Hesukristo. Kumbaga, nawala yung popularity ng mga chief scribe at Pharisee. That's why they are looking. Alam niyo po, yung mga tanong na ganyan ay hindi po para talaga makakuha ng sagot, kundi para makakuha po sila ng butas para i-accuse ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Para sirain siya. Para pag ang Panginoon nasira, na-destroy, or namatay, babalik yung simpatsya ng mga tao sa mga iskribo na ito, parasiyo at mga elders, kapatid. Kaya naiinggit lang po sila sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ko dyan, number 2, when you are envious of someone, you will do what is not right. So pagka ang motivation ng kanila pong pag-akusa, ang motivation ng kanilang mga ginagawa ay envy, sigurado hindi po maganda ang kanilang gagawin. Kaya alam niyo po, sa ating pong pamilya, guys, ko pong sabihin sa atin na anuman pong binigay ng Diyos sa atin, alisin po natin yung envy. Alisin po natin yung envy, yung tinatawag na sa Tagalog ay ano ba yung sa Tagalog ng envy? Inggit, di ba? Naiinggit. Sapagkat dahil lang sa gusto nilang makuha yung ayaw nila, ay yung wala sa kanila, yung popularity, at gusto lang nilang makuha yung gamit na wala sa kanila, kaya nakakagawa ng hindi maganda, hindi tama, kapatid. Kaya alisin po natin yung envy sa ating pamilya. So sa mga anak, huwag kang mainggit, pabili ng cellphone, laptop, or tablet, samantalang yung magulang mo, kita mo, hirap na sa pagtatrabaho. Tapos gusto mong bumili ng kung ano-anong bagay na hindi naman nila kayang gawin. Sapat nga lang sa tuition or sa allowance, sa allowance mo sa mga gamit eskwela. Pero alam nyo, alisin na po natin yung envy. Sasabihin nila, yung kapitbahay ko may flat screen. Dapat ako yung curved screen. Alain mo yan? So, envy naiinggit. Yung mga tao namang iba naiinggit kaya nagnanakaw. So, yung iba naiinggit sa asawa niya. Kaya gusto niya yung ibang asawa. Ayun, iniwan niya yung asawa niya. Sumama sa iba. Bakit? Naiinggit? Kapatid, hindi mo magagawa ang tama kung ikaw ay naiinggit. Kaya pinakamaganda ay mawala yung inggit
at makontento sa anumang binigay ng Diyos sa iyo. Makontento ka sa bahay mo, makontento ka sa gamit mo, makontento ka sa pamilya mo. Oho, makontento ka sa asawa mo at sa anumang meron kayong gamit. Ang Diyos binigay ang sapat para sa atin. Hindi ibinigay ng Diyos ang sapat sa atin para mainggit tayo sa iba. Binigay ng Diyos yan upang magpasalamat ka sa Kanya sapagkat meron kang pangbuhay. Pangalawa, Jesus answered and said unto them, I will also ask you one question, sabi niya, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Yun nga po the baptism of John, was it from heaven or men? Answer me, sabi ng Panginoon. Hindi nila sinagot kasi mako-corner sila na ang Panginoon galing ang authority niya sa Diyos. O kung sa tao, 'di ba? Kung ang authority ni John ay galing sa tao, naniniwala silang si John ay propeta. Napadali pa rin ng Diyos, 'di ba? Ang prophet po ay mouthpiece of God. Kaya babalik po ang authority sa Panginoon. Ayaw nilang marinig 'yun. Kaya we cannot tell. Sabi ng Panginoon, hindi ko rin kayo masasagot. So kaya sabi ko yan, Jesus uses John the Baptist to prove that he is doing prove what he is doing is the same as John the Baptist. Kung ang authority ni John ay galing sa langit, sabi sa John 1:6, and there was a man sent from God whose name was John. Alright? So, sent from God, sabi doon sa John 1:6. Ibig sabihin, galing sa langit ang authority niya. Ganon din ang ating Panginoon. Oo, kaya nagagawa niya ang mga bagay na yan, kahit nasa katawang lupa siya, pero dahil nga Diyos siya eh. So, pangalawa, John the Baptist is known to be a prophet of God. So, galing din po ang authority niya sa langit. Again, prophet is mouthpiece of God, the spokesperson of God. Kaya alam niyo po, kung may magque-question man po sa ating mga ginagawa, kahit ang gobyerno pa yan, or sino mang tao yan na magque-question sa ating ginagawa, sabihin natin, ang authority ko ay galing sa Diyos. Oo, galing sa church namin. Meron kaming tinatawag na Bible authority through the church. Oho, sa church na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, again, kung ang authority mo ay galing sa Diyos, ang jurisdiction mo ay galing sa Diyos, mga kapatid, sapat na yun. O, para tayo po ay mangaral, para tayo po ay mag-Bible study, para tayo po ay mag-evangelize sa iba-ibang lugar. Oo, alam niyo po, salamat sa Panginoon sa ating bansa, may kalayaan po tayo mangaral ng ebanghelyo dito. Wala pong persecution, hindi kagaya nung araw yung mga Kristiyano na hinuhuli sila, pinagsusunog sila, di ba? Gamit ang Biblia, or sinusunog sila at yung ulo nila, pinupugutan sila ng ulo, pinang-iilaw sa plaza during those times. Pinapahabol po sila sa mga leon at binibitin po sila pati warik, kapatid. Oo. At talagang pinapersecute sila, binuburn, at pinapatay, kinukulong. Grabe noon eh. Pero ngayon, di ba? Ngayon, walang persecution. Kaya sikapin po natin talaga maglingkod sa ating Panginoon. So mag-involve tayo sa soul winning. Magdala tayo ng bisita sa church. At magdisipulo po tayo. At ang iba Bible study mo lang naman yung lesson sa church eh. Di ba? Yung lesson ng Sunday school, morning preaching, afternoon preaching, Thursday, or prayer meeting. Yun na rin ang i-Bible study mo para may disciple tayo. Get involved, kapatid. Sapagkat yan ang trabaho natin na galing sa Diyos, ang ating authority. Alright, kagaya ni John, at ganun din ang ating Panginoon. Pangatlo po, and they reason within themselves. Nag-isip po sila eh. Yun nga po, na tanto nila, we cannot tell. So sabi ko dyan, they have a good reasoning, but still do not believe in Christ. Akalain mo yan? Alam na nila eh, yung authority nga ay galing sa Diyos eh. Meron sila, nakuha na nila, kumbaga, they have good reasoning eh. But still, because of the hardness of heart, because of pride, they don't still believe Christ as the Messiah. Oo. Yun ang matindi. Alam mo ng totoo, hindi mo pa tinatanggap. Alam mo na yung totoo, na-offend ka pa. Alam mo na dapat nagsisimba ka rin ng Sunday morning, Sunday night, prayer meeting, wala pa rin. Oo. Alam mo na dapat mag-involve tayo sa soul winning. Napakahalagang soul winning, ang kaligtasan. Kung mahalagang kaligtasan sa atin, mahalaga rin sa iba.
Alam na natin yan eh. Pero dapat mag-involve na po tayo. Bakit? They have a good reasoning but still do not believe in Christ. Ganyan din pong nangyayari sa atin. When we know about the truth, when we know about the Bible, when we know about salvation, when we know about the principles for our family, hindi pa natin ginagawa, para din tayong katulad ng mga Pariseo, elders at chief priest na ito. Kaya kung alam mo ng tama, gawin mo na. So, pangalawa, they are blind to the truth because of their pride. So, alam niyo po, pinakamaganda, magpakumbaba po tayo sa Diyos, sumunod po tayo sa Diyos. Sapagkat pag nagkaroon po tayo ng pride, pag may pride sa asawa, sa marriage, maghihiwalay po kayo eh. Pag may pride sa marriage, mag-aaway kayo araw-araw. Walang gustong magpakumbaba. Pag may pride ang mga tao, mga anak, ayaw nilang magpaturo, ayaw nilang makinig sa magulang, kasi may sarili silang decision, may sarili silang kaisipan. Pride yun eh. Oo, mapapahamak po sila. Parang yung prodigal son. Tatay, alis na ako dito. Ayun, naghirap. Kawawa. Bakit? Pride goeth before destruction. So, kung na-open na po na tayo sa truth, na kinakailangan natin magsimba regularly, mag-soul winning, mag-disciple, mag-Bible study, husband, love your wives, wives, submit to your own husband, children, obey your parents, parents, admonish your children. Yung mga katotohanan na ganyan para sa ating family, para sa ating church. Kapatid, gawin na natin. Let's submit to God. Magpakumbaba tayo, mag-submit tayo sa Kanya. Sapagkat may maganda po tayong kahihinatan. So sa ating pong pagwawakas sa principles of the day natin, sabi ko dyan, envy produces nothing good, but stirs your ego. Diba? Walang mangyayari po sa merong inggit. Produces nothing good, but stirs your ego. Pangalawa, our authority in the ministry comes from God's sovereignty. Ang Diyos sovereign eh. At kung ang Diyos ang nagbigay ng authority, ang jurisdiction po natin ay buong mundo. Kaya nga, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Alain mo yan, napaka-biyaya po natin, napaka-bless po natin, na napagkatiwala ng ministeryo ng ating Panginoon. So let's just do our job, get involved in soul winning, invitation. Bukas may necrological service po kami dito, 6 o'clock. At nandyan si Brother Clyde, magandang gabi sa'yo. Kita-kita tayo ulit bukas to comfort the bereaved family and to warn the people that death will come anytime. That's why they need Jesus Christ. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, manatilang mga prinsipyo ninyo. Kayo pong maluwalhati at maitaas, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Brother June Ruiz sa Isabela po yan. Brother Timothy Jan Sagi, dyan po sa may Vintar, Ilocos Norte. Brother Clyde Manzano, dito po yan sa Candle City. Okay, sa lahat pa po ng nakikinig around the world, God bless you po. At see you on our next episode.